Hindi daw popondohan ng national government ang Davao Bus Project ayon kay Baste Duterte. Mismong si Mayor Sebastian Baste Duterte ang nagpahayag ng matinding pagdududa at halos paninisi sa national government tungkol sa malaking proyekto ng lungsod, ang Davao Public Transportation Modernization Project o mas kilala bilang Davao Bus Project. Ang sabi ni Baste, nababahira ng politika, walang pondo. Ang pinakamatindi at pinakamaingay na reklamo ni Mayor Baste ay may kaugnayan sa away politika niya sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinalalabas niyang walang pera. Ang buong akala niya o ang ipinalalabas niya ay hindi raw ilalabas ng national government ang counterpart funding o ang bahagi ng pondo na dapat ilabas ng gobyerno para sa bus project dahil sa pampolitika na tensyon. May ibang priorities. Sabi niya, parang hindi raw priority ng kasalukuyang administrasyon ang Davao City at nakakalimutan na raw ang nation building dahil sa politika. Dahil dito, naniniwala si Baste na dinidelay o baka hindi pa matuloy ang proyekto. Now we have the Davao Bus. These are only 10 buses. It's not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. But we cannot wait for that to happen since I think the national administration has other priorities as of now. So wala kayo nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wag tayo utang. Ang totoo, may mga officials sa Davao City ang naglabas ng hinaing na kulang o mabagal ang paglabas ng pondo mula sa national government para sa mga kritikal na bagay tulad ng pagkuha ng lupa para sa mga depot at terminal. Ito ang nagpapatagal sa simula ng major construction. Pero teka, totoo bang walang pondo? Hindi. Kahit pa mainit ang politika at may delay, ang buong claim na hindi popondohan ang proyekto ay hindi totoo. Ang patunay, may loan na, nakapirma pa. Ang pinakamalaking pondo para sa proyekto na halos 55 bilyon ay galing sa Asian Development Bank loan na opisyal na pinirmahan ng national government. Mismong si Pangulong Marcos Jr. pa ang sumaksi sa loan signing noong Hulyo 2023. Walang nangyaring loan kung wala talagang balak pondohan ang proyekto. May sinimulan na. Hindi lang signing ng loan. Ang Department of Transportation ay nag-award na rin ng mga kontrata para sa civil works, yung pagtatayo ng mga bus stop, depot at terminal. Kung hindi nila ito popondohan, bakit pa sila nag-award ng kontrata? Hindi iniwan sa ere. Kahit pa may mga problema sa budget allocation sa Kongreso, ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOTR at DBM ay naglabas ng mga special allotment release orders para masigurong may gagamitin pa rin sa pagbili ng lupa at iba pang inisyal na trabaho. At sa Davao po, meron din po tayong napakagandang proyekto doon, yung ating Davao Modern Bus System. This is a bus system po that is very similar to what we see in bus systems in modern countries where there are schedules. The buses are modern buses. Many of them, if not all of them, are electric buses. And then po talaga maayos po ang sistema, no? Ang bottom line, ang Davao Bus Project ay isa ng national government project na may tulong ng ADB. Ang reklamo ni Baste Duterte ay hindi tungkol sa kawalan ng commitment, kundi tungkol sa mabagal na daloy ng pera at ang pilit na pag-uugnay nito sa politika. Sa madaling salita, ang proyekto ay hindi pa namamatay, naaaberya lang dahil sa admin at budget issues. Pero dahil mainit ang politika, ginagawa itong weapon ni Mayor Baste para ipakitang hindi sinusuportahan ng Marcos admin ang Davao.